ba? Nya natay mga chronology, no? Mga chronology or genealogy, no? Genealogy from Abraham hangtod kang Jesus, no? Muna nga dili mamugna nga gitawag og genealogy sa mga kanang latay sa kaliwatan kung wala kining kasaysayan. So, para din mahibaw mo makaigsunan, no? Kay daghang katulik ko rin, no? Pero gamay lang kung maminaw. Sige lang, bahala ko, di ko maminaw, no? Kaya maminaw rin ko taon-taon. Muna ako giniskutan mga kaigsunan, labi na yato mga tao nga ignorante pag-ibig tao, no? Basa lang Biblia, pulo sa Ginoo. Okay? O ay problema, kanang pagbasa sa pulo sa Ginoo, Biblia. Okay, larga, pwede ka mubasa. Kaya libre ang tanan, mubasa Biblia. Wa kimawal, no? Way mapriso. Way mapriso, mubasa ng balang kasulatan, kaya ihatag ka ng libre. No? Ang pagbasa sa balang kasulatan. Now, o kaya, dagang kinagsangyaw sa pulong Ginoo, nag-preach about Jesus Christ, about sa mga katawad sa Old Testament, dagang kinagsangyaw na. Pero, kabalo mo, unsay mas importante na itong masayran, para mahibaw ta sa ugat o unod, sa maong tinuod nga pinuhuan o relihiyon. Kinahanglan gid mahibaw ta, kung giunsa kining pagkaba ning Biblia. Dili kay tuo lang ka sa Biblia na, ituo ka nga pulong sa Ginoo na. Ituo lang ka nga kini pulong sa Ginoo alang sa katawan. No? Ituo lang ka, igo lang kang ituo. Pero wa ka masayon kung giunsa ka na pagkaba paghimo ng Biblia. Aron adunay Biblia, aron adunay pulong sa Ginoo mabasa ning mga tao nga mga ignorante pa sa Dios, ignorante kang Kristo, ignorante kang Mary. Okay? So, ang Biblia may igsoon, dili gini siya produkto nga ingon nga natagan siya sa langit, ha? Nga Ginoo, ingon na Ginoo nga, nanok yung Biblia mga anak, pasahan yun tagag ni Biblia. O, gipunin din sa mga tao. Dili yun, ana, ha? Ang Biblia igsoon, usa kini ka butang, pero balaan butang, importanteng butang. Now, adunay mga proseso aron mahimo kining balaang kasulatan. Aron nga nahimo kining usa ka libro. Like for example, ini mo igsoon ba? Adunay dictionary, English dictionary. Kanang English dictionary o mga dictionary o mga kasaysayan, mga libro ka na nga ginaba og tao. Diba? Walay butang nga naa ning kalibutan nga imong makita nga dili mugna og tao. Diba? Sakto ko? So karon, kaning Biblia, usa kini ka balaang butang nga minugna kay puno tao. Apan inspired by God, no? Kining Biblia tinugutan kita sa Dios. Ha? So dili ingon nga kabasta-bastaan lang nga ato lang ni siyang kabinuangan. So kay kini pulos Ginoo, kini sa Biblia mao ni ang Yahweh, no? Yahweh nga gitawag kung makahibaw ka sa tinuod, no? Makaila ka sa Dios o makaila kang Kristo o sa Espiritu Santo, no? Nga makaila ka kung unsa gid ang gitawag og Dios. Mao ni ang Biblia. Pero wa ka mahibaw kung giunsa paghimo ang Biblia, unsa nga mga klaseng kahago, pila ka tuig ang ilang gihago aron mamugna kining balaang kasulatan. Daghan kaayo nito ang Biblia pero wa kahibaw giunsa pagbugna kining Biblia o kinsa ang nagbugna og Biblia aron ana atay mabasa. Karon ato kining tapuson. Now, kining Biblia mga kaigsunan, kining pulo nga Biblia usa may kini ka pinulungan nga Griego. Ha? Latin nga pinulungan pa Biblia, no? Kanya idala din sa pinulungan nga Cebuano, Biblia lang gihapon. Pero ang tinuod nga si Cebuano sa Biblia
balaang kasulatan. Na? Balaang kasulatan. Okay? So now, nasayon ta yang Biblia ang Old Testament aduna sila mga gitawag og mga Torah, Tanakh, Ketubim, Nebim, o sabihin, mao na siya. O doon na tayo gitawag Apokripa. The Apokripa. Mga kaigsunan, kini nga gitawag og Old Testament, usab kini ka libro nga mga nilukot sa Old Testament, buti pasabot mga scroll o mga Holy Scriptures siya, nga mga sinulat sa mga tao ni atong panahon. Unya kini mga libro nagkatat-katat pa ni. Unya hindi nilabay ang pila ka mga katuigan antod nga kini nadala dito gitapok dito sa Egypt. Natod sa Egypt sa Alexandria. Dito ang tanang sinulat at kasulatan sa Old Testament. No, wala pa ang New Testament. Uman, milabay ang pila ka mga tuigan, no? Na kompleto na, katong 49 at 46 ka mga libro ng mga Old Testament. Apil na ang Deuterocanon. Apil na to siya. Milabay ang pila ka katuigan, miabot si Kristo. Miabot ang atong Ginoong Hesukristo sa kalibutan. Miabot siya, pinagi sa kining usa ka babae, no? Nga mao si Virgin Maria. O di pa sabot, nga kung wala'y babae, kung wala si Virgin Maria, wala'y Kristo nga nagpakatao. No? Mao na'y papel ni Virgin Maria nga nahimo siyang inahan ni Kristo nga Dios. Now, karon pag-abot ni Kristo magkaigsunan, nagwali siya sa gitawag og pagtulunan, no? Kanang nag-inject siya mga iyahang mga pagtulunan nga gikan gyud sa Dios Amahan. Iyang gi-inject sa mga katawan sa nasod sa Israel, sa Jordan, no? Sa Kanaan, daghan ang mga nasod ang ilang yatuan yatong panahon sa labi na sa Jerusalem, no? Sa Judea, sa Samaria, Galilea, no? Daghan mga iyang gisagyawan kauban ang 12 ka mga apostoles nitong wala pa nagpakasa si Judas, no? Unya dunay tulo ka tuig ang iyang pagsangyaw sa kalibutan, no? Sumala sa Lucas 3 versikulo 23, no? Dunay 28, dunay tulo ka tuig kapit, no? Ang iyang pagsangyaw sa kalibutan kauban ang 12 ka mga apostoles. Nya, ato mga tuigan ng kaigsunan, walay Biblia nga gidala-dala si Kristo. Walay Biblia nga gidala-dala ang mga apostoles. Kay basi nagtuo ning uban nga naay Biblia sa una sa panahon ni Kristo. Walay Biblia nga ilang gidala-dala aron isangyaw si Kristo. Ano man? Wala giigsuon tungod kay mismo si Kristo man ang nagsangyaw sa una. Kauban sa 12 ka mga apostoles. Okay? Karon, antod natapos ang tulo ka tuig ministry ni sa kalibutan sa pagsangyaw, no? Pagpaila sa Dios, sa tinuod ka Dios, kinsa ang tinuod nga alagaran o kinsa ang batak nga alagaran. Na iyan ang isangyaw, gihatag niya tanan sa mga apostoles, mananay gitawag sa kasaysayan na the College of the Apostles. Ano man? Kay si Kristo magtutudlo. Diba? Juan 14 verse 10, pain mo sa 12, unsa si Kristo magtutudlo. Now, kay magtutudlo si Kristo, ang iyang gitudluan ang 12 ka mga apostoles o dili kay ang 12 ka mga apostoles anaapod ning mga tao nga nagsunod-sunod sa iya aron magpaayo sa ilang mga sakit, magpahiling kang Kristo. Karon, mao na ang iyahang trabaho nga gihimo niya sa buhi pa sa kalibutan kauban sa mga apostoles. Karon,
walay Biblia. Niya itong panahon na, unsa may nanghimo, oral tradisyon. Oral tradisyon, buti pasabot, pag sulti, pagsuryara, walay gitawag na gidalala na Biblia. Binakba. Oh. Binakba. Yan na, oral tradisyon. Kontay gidala sa mga apostoles sa una. Nga gikan hantod kasi Kristo namatay. Wala pa Biblia lagi. No, natapos ang tuig 33 anyo domini. Miabot ang 40 AD or 50 AD hantod sa 60 city. Walay Biblia pa gyud. Karon mga igsunan. Taon sa nganong namugna ning Biblia, no? May kamutana. Nganong na may Biblia, nganong nasulat na kining Biblia. Nasulat kining Biblia, nasulat kining mga pulong sa Ginoo, nasulat kining mga mensahe tungod sa una mga propeta, sa tungingalan na buhin mga propeta. Dunay mga major prophets o dunay po'y minor prophets, no? So moro to ang ilahang gitanulat. Dunay 45 ka mga dili na 46 daghan pang mga libro kay almost 300 ka mga libro ang natigong dito sa Alexandria sa Egypt. Okay? Now, sa New Testament mga kaigsunan, doon ay upat ka gitawag o gospel nga napili. No? Naman tayo gospel nga nasulat si kita ba to? Si San Bartolome, si Saint Jerome. Saint Jerome, daghan kay mga si Mary, nasa mga gospel yan po nasulat. Pero ang ginawat nga gospel mga kaigsunan, upat na kabuok. Mo nang sulat ni San Marcos, no? San Mateo, San Marcos, o San Lucas, o San Juan. Sugod mga kaigsunan sa 65 AD, kay hapit na maging mahuman, no? 64 to 65 AD. Hapit na dugay na kayo ba? Pila na katuig ang milabay. Almost 24 na katuig ang milabay gikan pagkamatay ni Kristo sa cross. Gikan sa iyang pagsangyaw. Almost 31 years na ang milabay. Ang igihimo sa mga apostoles, labi ni San Pedro o sa mga evangelist, si San Mateo, San Lucas, si San Juan, ilang gipanulat ang ilang na katunan, ang ilang nahibawan, ang gisulti ni Kristo, ang itundo ni Kristo ngadto kanila. Mao nang nakasulat sila og libro. Kang San Mateo, doon ay 28 ka libro nga gisulat, 28 ka chapter, no? Doon ay 28 ka chapter. O kang Marcos, doon ay 15, no? Doon ay 15 ka libro. Kang dagan pa. Ang upat ka mga gospel, moro to ang silang nagsulat. O 65 AD, ande nasundan kang San Mateo, kay una man si San Marcos sa suwat. San Marcos 65 AD sa suwat, 64 AD to 65 AD. Kang San Mateo 275 AD, no? 275 AD. And then proceed pa, nag-continue pa kito kay Sunan ngadto ka San Lucas, nakasulat po siya 85 AD. Sulit sa 80 to 88 AD. Mga kaigsunan, nagsulat ni St. Lucas. O gikan niya itong panahon na sa 88 AD hangtod dito sa 100 AD. Ito ng AD mga kaigsunan? 100 AD, ito pasabot na tuig sa Ginoo. Christ edition. Dito nagsulat si San Juan the Evangelist nga siya ang ika-12 ka mga apostoles nga usa sa 12 ka mga apostoles nga namatay niya tong 100 AD. Pero mao na ang mga gospel nga nasulat sa upat ka mga magsusulat, no? Pila ka apostoles nga nagsulat og gospel.
si San Mateo, no? O si San Juan Evangelist. Siya ang ikaduhang apostoles nga nagsuwat og ebanghelyo. Sunod si San Lucas ug si San Lucas ug San Marcos, dili na sila mga apostoles, kundi mga sumusunod o tinun-an ra sa atong Ginoong Jesucristo gyapon. Pero dili siya part sa mga apostoles, sa 12 ka mga apostoles. Karon, dili na punta sa gitawag og epistles of St. Paul. Si St. Paul mo kay sunan, ano na sa inatampo nga sulat diya sa buhat sa mga apostoles. Kaning buhat sa mga apostoles, kaning Acts, no? In English ba Acts? No? A-C-T-S, Acts, buhat sa mga apostoles. Kaning buhat mga kaigsunan, apil si San Pablo ani nakatampo og mga sinulat, no? Gikan diha sa tuwa-tuwa sa buhat 10, no? Buhat 10 hangtod na sa katapusan. Apil si San Pablo nakasulat siya o diya nakatampo sa sinulat diya sa buhat sa mga apostoles. Nya si balibog mo nya buhat sa mga apostoles mga nya ngano man naapil man sa Pablo, apostoles sa Pablo. Yes, si San Pablo dili siya apostoles atong panahon na nga buhay pa si Kristo, kay maglulutos pa siya sa simbahan nga iya ni Kristo. Karon nakanon sa mga himong apostoles, kanon sa himong apostoles sa diha nga siya gipakitaan ng milagro dito sa dalan sa Damascus, no? Sa Samaria. Dito nahimo siyang apostoles, pinaagi sa milagro sa Dios, pagbuhat sa Dios, kasi siya nahimong apostoles mo ng buhat sa mga apostoles. O dito punta sa Ephesus mga kaigsunan, ang Ephesus doon ay 13 ka libro nga ang nagsulat si San Pablo. Karon, si San Pablo usa ka kining Hudiyo nga pare nga nahimong Kristohanon. Muna nga isog na kaysa nagsangyaw sa kanaang Kristohanon nga pagsangyaw, no? Sa Kristo nga pundok. Isog na kaysa nagwali sa pulong sa Ginoo si San Pablo. Kung katong nagpangitabo sa dalan sa Damascus sa kaning lugar sa Samaria. Dito mga kaigsunan, si San Pablo nahimong Kristiyano. Nahimo sa Kristiyano kay miila sa Kristo, midawat sa kang Kristo, o ibunyagan siya ni isang ito brad, no? Sumala sa buhat mga kaigsunan, si San Pablo nahimong Kristiyano mga kaigsunan. Karon diyan mga kaigsunan nga siya nahimo na siyang kuwan na nagsusulat. Luna na ay 13 ka libro nga nasulat si San Pablo. Roma, Unang Korinto, Ikaduhang Korinto, Unang Korinto, 2 Korinto, Unang Tesalika, Ikaduhang Tesalika, Unang Timoteo, Ikaduhang Timoteo, Kolosas o Galacia, Episo, Philippians. 13 ka libro ang iyang nasulat. Ang nasulat si San Pablo. Sundan na dayon dito sa sulat ni St. Jude, ni San Juan Evangelist o ni St. Peter o hangtod sa Revelation, no? Hangtod sa Revelation ang nagsulat katong akong ginganlan. Kinsa man to? Si St. Peter, St. Jude Thaddeus o St. John the Evangelist nga mao'y pinakabatan-on nga apostolis ni Kristo. O bitaw nga namatay siya dito na sa tuig 180. Tungod kay siya man ang pinakabata nga apostolis ni Kristo natong panahon, no? So now, ngatong ako mananginganlan ng kaigsunan, ako na siyang gibatbat, ha? Tungod kay gusto na akong ipaila nga kanang mga tawhana unsa man ang ilang pundok o relihiyon,
nga nagsulat ni anang 27 ka mga libro. Ha? Upat ka gospel o dunay buhat sa mga apostoles o 13 ka epistles ni St. Paul o ni St. Jude, ni St. Peter o ni San Juan. Nga naman ang ako nang ingatlan may isuon, kay ako nang ipahibaw ninyo nga ang nagsulat di ay sa maong mga pulong kanaa nga atong ginadala gibasa-basa ato makaigsunan nga mga igsuon natong pinangga nga mga pastor, pinangga natong mga igsuon nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Aduna man sa mga batos-batos, no? Nga mga evangelist gud kunuhay magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ako nang gisulti igsuon para makahibaw mo nga kini ay nga nagsulat sa maong mga nga sulat. Gusto na mong mahibawan? Gusto ninyo mahibawan mga igsoon? Gusto ba kamong mahibaw kung kinsa ang unsa ang ilang relihiyon o pundok? Gusto! Ang ilang relihiyon mga kaigsunan, Kristiyano. Ha? Kaya naman kasi Kristo sa ating pagkanis kalibutan, nagsukod siya o Christian religion. Pero natingala ko din atong igsoon. Brad, wa mi nagsangyaw relihiyon, Brad. Ang among gisangyaw, ang pulong ni Kristo na yun. Si Kristo na, Brad, nga dawato na ito nga personal na malunas, wa na'y relihiyon. Pero si Kristo makaigsunan, natukod siya religion. Kanya ka ng religion kaya gitukod? Unsang religion? Christianity. Christianity founded by Jesus Christ. Ha? Christianity founded by Jesus Christ. O niya, karon. Unsa may pundok niya ni mga tawana kay mga relihiyon man to. Kung na to sila. Mga Kristiyano man. Unsa man nga klase nga Kristohanon. Katong mga tawana. Unsay ngalan sa ilang simbahan. Ha? Unsay ngalan sa gitawag og simbahan nga ilang gidala gisangyaw ngadto sa katawhan nga nahimo ta karon nga mga Kristohanon unsa ilang relihiyon from 33 AD hangtod karon sa 2024 na yun gikan pagsangyaw gikan sa 33 AD ha doon na 2024 mo na to mo ba ng 2024 ta karon unsa may ilang pundok pangalan sa ilang simbahan sumala sa gitawag og ebidensya na kay matod pa sa gitawag og bala kasulatan sa Matthew 16 verse 18 ingon si Kristo ikaw Pedro ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan bisan ang ganahaan sa kamatayon o impierno dili makabuntog niini. Karon, unsa man ni klase nga simbahan nga iyang itukod kay ginganlan man sumala sa kasaysayan. Atong basahon kini gitawag og kasaysayan dili makaigsunan dili tabayas aron nga makaingon mo nga wa ta nagsulti og baka. Okay? Unsay unsay pundok nga gitukod ni Kristo maginganlan sa kasaysayan o sa Biblia o sa kasaysayan. Now, ang ginganlan mo kay sunan mao ni ang ngalan sa maong simbahan. Okay, ready na mo nga maibaon ninyo. Unsa ni klase nga simbahan? The New Webster Dictionary of English Language. Tanaw ha, paminaw. International edition, mao ni ang ngalan sa mong libro. Pwede mo mag-research kung nasa inyong luna nga namaka ko. Pwede mo mag-research. Pwede mo mag-research yun, no? Wala gimawal. Na, page 155. Sa ingon, Catholic of the original Christian Church. Original nga simbahan nga gitukod ni Kristo.
So mo na ang tubag mga kaigsunan. So karon, kinsa nagsulat? Sakop di ay ni Kristo. Diba? Sakop ni Kristo. Mga Katolikong dagko. Mga Katolikong dagko. Pero ang sinulat sa mga Katolikong dagko, ang atong gitawag og mga early Christian father, gigamit nila aron isangyaw sa mga Katolikong, sa mga klase nga Katoliko, Katoliko nga ignorante. Ano man, kasagara sa mga Katoliko ignorante. Kay once na ganig makadungog na pulo sa Ginoo, bisag pastor ug kinsang klase magsasangyaw, mudawat na dayon. Moingon na dayon na pulong mo na sa Ginoo. May problema brad, kay pulong mo sa Ginoo. Kay kung dili pa ni ignorante nito magigsunan, walay membro ning Seventh-day Adventist Church, walay membro ning mga tao nga nagtukod-tukod og mga simbahan. Kung wala pa'y Katolikong ignorante. Kay sa tuig 1500 sa pag-anhi ni Magellan kauban sa mga pari nga mga Hiswita, kabalo mo wala pa'y Kristiyano ni ining panahon, yatong panahon na. Wala pa gidintang. Mga hintil pa ang tawag niya itong mga tao niya itong panahon sa 1500 sa pag-anhi ni Magellan kauban sa mga pari mga Hiswita. Pasensya na mo nga akong isulti ang tinuod. Ang tinuod sakit pero magkahatag kinig kayuhan. O na nga, bahala na magbasuko muna ko. Basta isulti na itong tinuod, aron di ta mailat, di ta malingla, ning nagpakaroingon nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Dali ra kay pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Very simple. Musangyaw ka sa pulong sa Ginoo. Jesus Christ. Wala itong problema. Di ba? Karon. Now, dungagan na to. Nga katuloy mga apostoles o si St. Paul, nagay mga ebidensya na. Si St. Paul, kay ang Kristiyano na original, mauman ang Catholic Church, which is si St. Paul o tanan ng mga apostoles, sakop ni ining simbahang Katoliko. Kay sakop pandiay ni ining simbahang Katoliko, walay lain nga nagsulat sa maong gitawag og New Testament Bible, New Testament na pulong sa Ginoo, sakop sa simbahang Katoliko. Kaya naman, the New Book of Knowledge, page 287, mga kaigsunan, Roman Catholic Church, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem. So mao ina pinakabukat nga rason nganong ako ning gisulti. Kaya naman ison kung dili pa ni tinuod ning simbahang Katoliko, usa na kong miambak. Di ko magpabiling sa simbahang Katoliko, di ko mangalagad sa simbahang Katoliko, kung kining simbahang Katoliko dili si Kristo ang founder. Pero si Kristo man ang founder. Siya man ang leader, founder, unang magtutudlo sa Kristohanon. Mao na karon nangisog ko sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo o sa iyang mga kamatuoran base sa biblical o sa historical, mga kaigsunan. Ako ni gisulti sa inyo mga kaigsunan, kay daghang huyang sa sakop sa simbahang Katoliko. Adunay mga Katoliko, mga igsoon, nga igo lang yung musimba pag may pista. Muadto ng simbahan kung naibunyag. Muadto ng simbahan kung naipatay. Kay muuban sa lubong. Daghang Katoliko nga ang anang binuhatan. Musimba rin may pista.
Napoy mga Katoliko, nga kini mga Katoliko, mga turupod kanang kumpira sa pista. Di po po simba, pero Katoliko. Ha? Pero Katoliko. Di palabing kaon. No. Mga Katoliko nga intawon wa padintawon pasayon sa katisismo sa simbahan Katoliko. Pero nalipay ra gyapon ko ni anang mga tawhana. Nga bisan og ingana ang ila, ingana sila nagpabilin sa simbahan Katoliko nga mao ang tinugod ni Kristo. Pero karon, pero ang uban, daghang Katoliko nga nangambak sa simbahan Katoliko. Miadto og laing relihiyon, miingon na dayon. Sa Katoliko pa ko, palahubog kay ko. Katoliko pa ko, sugaron kay ko. Tanang bisyo sa Katoliko pa ko, naan ako. Pero sa nabalhin ako ni relihiyon na, nabutan ako. Katoliko ang pasanginlan. Kinsa man ka. Gisugo pagkasakang simbahan Katoliko sa pare o sa madre. Hala sa inyong pagpanggawa sa simbahan. Hala pag-inom mo dito. Hala paggawas sa simbahan. Hala pagsugal mo dito. Kay maon ni maayo. Wa mo ingon ang pare anak mga kaigsunan. Ha? Wala mo ingon. Pero nganong maamoy pagkamito nga hinigiban ko nuhay. Aron idaot si mga Katoliko. Daghan na dayon ng mga pagdaon. Kaya mga Katoliko, simba-simbang mga Diyos-Diyos na igo sa waling pastor. Kaya Katoliko, na mga Diyos-Diyosan. Ang ilang gipindahan, Diyos-Diyosan. Wala man taon ang simbang Katoliko nagsimba og Diyos-Diyos. Kinahanglan nato ning isay-say cute ning gitawag og kamatuoran mga kaigsunan. Kay daghan, no? Pila na ka milyon, miabot na siguro o bilyon katao sa tibuok kalibutan ang mihawa sa simbahan Katoliko tungod sa rason, tungod sa pinakabugat nga rason. Unsay lang pinakabugat nga rason? Kay kita punong Katoliko nagsimbang Diyos-Diyosan. Mao na ang kasagaran nga mga Katoliko nga niambak sa simbahan Katoliko miadto sa laing pundok. Bantayan nato mga kaigsunan kining pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ato ning bantayan. Kay dili tanan nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, iya sa Ginoo. Unsay prueba? Matthew City, verse 21, paingon sa 23. Unsay gingon sa Matthew City, verse 22. Ginoo, nagsangyaw ko sa iyong pulong, nag-ayo ko sa mga tao na sakiton, nagpagawas kong mga demonyo. Unsay gitubal sa Ginoo, pahawa sa tanas, kay wa ko makailan nimo. Delikado igsoon nga naa ka sa simbahan nga dili kang Kristo. Kay basen sa panahon sa tinghukom o dili kaniya mailhan. Mao na nay kuyaw igsoon. Nagtuo na ta nga sakto na ta. Sakto na ang atong gihimo. Nagsangya sa pulong sa Ginoo. Unya di ay di sakto. Tungod kay wa ta ni anang simbahan nga gitukod ni Kristo. Diha sa Mateo 16 versikulo 18 nga miingon si Kristo, ikaw Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Na dunay mga translation sa English mga kaigsunan sa Santos na kasulatan. Kasi gingon, you are Peter. Upon this rock, I will build my church, one holy, Catholic, and apostolic. Unsay gitukod ni Kristo? Katolikong dako. Kini nga punto igsuon, kining Katoliko nga gitukod ni Kristo, daghan kaayo ang wa masayon. Perting daghan. Mawitaw nga hinungdan nga nagpasakop na og nagkadaiyang relihiyon. Welcome tanan akong giawhat. Kay since nga nagsangyaw mi diri sa terminal sa Kabanglasan, ini yung ubos kay igsuon.
Karon panahon na nga masayad ka sa kamaturan. Wala mo nakakita Katoliko, katekista o pare nga miadto sa inyong balay og nagsaka-saka og isang yawan mo. Walay Katolikong membro nga miadto sa kabalayan aron sang yawan mo. Wala tay Katoliko nga nagwali. Sama niining amo gihimo karon nga nagwali ni. Kay ang grupo, usalang ka grupo, ang nagwali sa pulong sa Ginoo, nagdipinsa, nagpalam sa pagtulong ang Katoliko, walay lain ang Catholic Faith Defender under sa Diocese of Malay-Balay. Welcome, panay. Kung ikaw, dili ka kahit ulo, dili ka kahit alin patakan. Kung humot kang pasabton, kung anaan mo ang gitawag o Holy Spirit, anaan mo ka maayong tao, anaan mo ang pagka masinabuton o pagka masalagtunon, anaan mo ang dali makasabot o dali makakaton, wala na rason nga ikaw kinahanglan ng mubalik sa simbahan Katoliko. Kinahanglan na yun. Nga naman, dili nato paabuton ang itawag og kamatayon. Kay ang kamatayon igsoon, walay segundo, walay minuto, walay oras, way nasayod bisag usa. Kung kanus ka mamatay, unsang oras ka mamatay, unsang segunduha ka mamatay, unsang minutuha ka mamatay. Way nakatagna sa umaabot. Mo na nga diyaw kang tanan. Nga kung mahimo magpasakop ka sa simbahang Katoliko. O kami ang grupo sa CFD na nawagan, naghangyo sa tanan ng mga Katoliko diri sa lungsod sa Cabanatuan. Ang dami mudawat o mga mahimong membro sa Catholic Faith Defender. Padayon tawa kay isunan king atong tema about man's Biblia. Now, ang akong diskutan mga kaigsunan about sa kanang gitawag o Biblia. Atong hinungduman nga wala pa'y Biblia kung walay mga tao nga nagsulat nga naghago sa pag-compile sa tanang sinulat. Ha? Walay Biblia. Kung walay Katoliko naghago sa pag-compile sa Biblia, aron adun na tayo mabasa, aron adun na tayo matunan diha sa pangalagad sa Dios, aron makaila kita sa Dios. Karon makaigsunan, ako na nagsulti kinsa nag-compile sa Biblia. Karon kinsa naman po ang nagngalan o Biblia? Kay katusaw na dili mo ito Biblia. Scroll ba to nga gihimong usa ka libro. Gitawag kayon, kinsa nagtawag? Ang atong Santo Papa. Ika-38 nga Santo Papa sa Roma, sa simbahang Katoliko, sa Roman Catholic Church. Ika-38 yun. Nga siya ang ningalan o Biblia. Ingalan niya ang bawang libro o Biblia. Midagan ang pila ka mga century, pila ka mga katuigan. Dunay unom nga pito ka tuig, 700 years, no? 700 years miabot kadayon nga gibutngan o chapter and verse. Pinagi sa duwa ka mga pare gihapon ang nagsulat sa chapter and verse sa Biblia. Unya, kining Biblia igsoon diha sa 405 AD nga nahuman ni Saint Jerome nga hubad, gitawag og Latin Vulgate, gikan sa Latin words dito sa Latin Vulgate, itong 405 AD, usap ang yun na kabuok libro. Yan ang panahon na. Usap ang yun na kabuok. Karon, 40 lang daghana. Kamalo mo, pila na
kabuok Biblia sa tibuok kalibutan, daghan ng mga translation, version sa Biblia, bisag unsa nga klaseng nga mga pinulungan, ana-ana ang gitawag og balang kasulatan, almost billion copies na sa tibuok kalibutan kining Biblia. Almost 1 billion copies na ang natagtag ngadto sa tanang katawhan. Karon, ang among topic pagkaisunan, usa ka kitawag og kanang Biblia. Kay nganong namatay Biblia, mali mga pangutana kanina, kinsay nagsulat Biblia? Kinsa paghimo ni Biblia? Kinsa nag-compile sa Biblia? O nganong natay Biblia? Kinsa mo hinungdan nga aduna tay Biblia? Muna, magkaisunan ako nang gisulti ang tibuok na detalye, ang tibuok nga detalye nga ang ining simbang Katoliko mao gayud ang nangunay sa paghimo og Biblia. Karon, kay ang Biblia produkto man sa simbang Katoliko. Produkto sa simbang Katoliko. Kabalo mo kung sa inay tabo karon, ang Katoliko na giingnan nga Katoliko kuno, ang Katoliko may gipasanginlan. Mingon pa gyud sila, katawanan kini siya nga isyu. Mingon sila, kamoy nagbuhat sa Biblia, pero ang inyong pagtulunan wa sa Biblia. Giunsang pagkaimtanga mga kaigsunan. Kaya, ang Katoliko man ang kakiya sa Biblia, Katoliko man ang hiwa sa Biblia, muingon man hinuon sila, nga, ang akong kunong pagtulunan wa sa Biblia. Una pagikingon, nga kini kunong Katoliko, ma-imperno. Kay mao ko ni ang babaeng bigaon. Diyan sa Pinadayan 17-18. Kini kunong Katoliko, mao kuno ni ang dautan nga simbahan. Mao kuno nga ipagawas at tanang Katoliko, wato silang simbahan. Wato silang simbahan. Ang gusto kay mohatag isyu ni, atong igsuon nga mga pinanggan atong mga igsuon nga mga isli, no? Nga atong sa Baba ginganlan pa nila og kana ang maoy naghawid sa numero nga 666. Numero nga 666. Mo lang mga apak diha sa atong gitawag og simbahan mga kaigsunan. Now, kini nga itong maigsuon nga dili maoy nagugna ning Biblia, sila na mainuon ang ila ko ng pagtulunan na naa ko ng Biblia. Sila ko rin nagsunod-sunod sa Biblia. Paano po ko'y nakita pastor na nagsunod-sunod sa Biblia? Paano ko'y mga inailhan nga mga tao nga nagsunod-sunod sa Biblia? Pasin siguro nagtuman, no? Naningkamot sa pagtuman sa mga pulong kung sa may mga mensahe sa Ginoo diha. Pero iyon nga sunod-sunod, murag delikado ng sunod-sunod dahil hindi man magbaktay ng Biblia. So, ano mga kaigsunan? Karon, una nga, atong himay-halo sa tanan, nasa diri sa lungsod sa Kamanglasan, nga, kinanglan kita itong masayran ang kamaturan. Kay, sa kingon ni Kristo, pagpantay mo, kay dagan ng mani, nga magkasa kong anak, o dagan nilang malimungan. Pagpantay ta, kay dagan ng mga mini nga mga magtutudlo, mini nga mga propeta, mini nga mga magtutudlo yun, no? Pastor, mini nga mga pastor, mga diri, mangati, magsangyaw kuno sa pulo sa Ginoo. Sa gingon ko na ito ni aking mga simana, akong gingon may iso, gingon matatan ni San Juan sa 2:11 nga dili mo mudawat ang mga tawanan, kay mudawat mo, nakapit mo sa ilang dawtan nga mga buhat. So muna nga, mga kaigsunan, akong tambag, hangyan ako sa inyo, magpabilin ta sa simbang Katoliko. O nga, kaning inyong ubos ng alagad sa simbahan, aduna kita yung mga gitawag mga misyon, no? Nga pagkabuhaton. Diri sa lungsod sa Kamanglasan, aduna kini 15 ka barangay, no? 15 ka barangay. Naghanduraw ni nga kining 15 ka barangay nga ato ni nga masudlan.
Masangyawan tani. O pila ka sityo na ato ng atuon, nga ato ng masangyawan. Kaya sa gingon ko na, dagang Katoliko nga ignorante. Wa pa masayod kung unsa ka tinuod ding simbahan Katoliko. Wa gani kay bawo kinsay founder simbahan Katoliko. Wa kay bawo kinsay nagbuhat sa Biblia. Wa kay bawo kinsang unang sa sumapa atong simbahan. Una nga kinahanglan gid mo sayod ang tanan. Kaya kung di mo sayod, delikado kag malunod ka sa impierno. Kaya naman, ang ubiya sa iyong simbahan, kaaway ni Kristo. Matod ka sa unang Juan 2:18-19. Kaaway ni Kristo, buti pa sabot, mga anti-Kristo. Ha? Muna nga kinahanglan tang magpabilin sa tinuod nga simbahan. Nga nawingan kong tinuod, kaya di good piki. Di ba? So na may tinuod, so na po'y piki mga kaigsunan. Ang nato masayran sa pagkukay-ukay nato sa gitawag ko kanang kasaysayan, adun na tayo internet, no? Adun na tayo internet, adun tayo mga libro. Sa tibok kalibutan, kanang ginarestro sa Security and Exchange Commission, doon na tayo 45,000 ka denomination sa tibok kalibutan. Nga puro gina sila nag-Biblia. Nasayan mo mga gisunan, kung kinsa may tagiya ng Biblia ang ilang idadala, Katoliko. O nga, kinsa ilang isang yawan? Katoliko. Daghan ang mga Katoliko. May itong dagang Katoliko na tumbling, tungod kay maayaw sa kinim, maayaw po kinim buhat yung mga tamoy gisuon, no? Ato ni ibulgar, no? May sila mudag, kanang atik-atik istorya pa. Mingunin nga, sister, ato ba ito sa sister, kinatay pagtulunan, natay Bible study. Nga, ay kabalakan sa pagkaon, kay kami rin bahala sa pagkaon. Nga, pag uli, tagaan yung sa kilong bugas, duwa ka kwitsaw, duwa ka tinapa, may kayo mo abi-abi niya ito mga isuon. Muna nga mga Katoliko po din tawag nga, way hanaw, po masayod sa kitawag o pagtulong ng simbahan. Muna nga, dali-dali po sila nga muuban. Tungod kay, natuwa man sila nga sakto sila. Ano ako nang isulting isuon? Tungod kay ako mismo, nakaagi niya na, no? Nauna na susod, butag laing relihiyon ba, simbahan. Tungod kay akong pagtuo sa una mga isuon, ang akong pagtuo, usara na Ginoo, padang simbahan, Ginoo ro na gisimbahan na, muna, bisag asa ko simbahan suna, sulod ko. Ayun, sa dihan na nasayran ako na igsoon, dili ingon nga, kanang kathagisip ha, dili mugna-mugna sa kumutok, kung dili, gawas nga, kanang Katoliko ta, nagtuunta sa kasaysayan. Ha? Kay mabot pa, ang Diyos sabay nagbuot sa dagan sa kasaysayan sa panahon. Di ba? Jeremias, Isaiah 41, versikulo 4. Unsa gani ang Diyos? Siya ang nagbuot sa dagan sa kasaysayan sa kapanahonan. Kaya nga, atong ginulaan ang mga tibuok kasaysayan. O diha, atong nakapalagan ang tinuod nga gitawag o pagtulad tinuod nga simbahan nga diin ang atong Ginoo mga founder. Muna nga ako, kung ako sa inyo ha. Open-minded lang ha. Kung ako sa inyo mga kaisunan, kung naamo ng simbahan na di tinuod, dili kang Kristo, pahawa na mo diha. Unsa may pulos na rin yung pagpangalagan sa mga simbahan kung dili man kang Kristo. Dapat kung gusto kang maluwas, agrita sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Pero ang uban, di kita sila nga naman, hate nila ang simbahang Katoliko. Hate nila. Dili nila gusto ang simbahang Katoliko. Bahala na mo. Basta kay mauni ang tinuod. No? Matod pa ni Ezekiel, matod pa sa Diyos ang sulat ni Ezekiel, Ezekiel 3, versikulo 18-19, nga kinahanglan ni mga tawanan sultian. No? Isang yaw ang kamaturan, isulti nato ang tinuod. No? Isulti yun. Isulti. Atong sultian. Kaya kung dili ni mo sultian ng mga tawhana, ikaw ang basulod sa ilang kamatayon. Mao na gingon sa Dios. Ikaw ang manubag. Ikaw ang manubag sa Dios. Kung dili ni mo sultian. Mao na nga kami karon amo mong gisultian. Gisultian ka mo kay kung di mo mutuo, di wala kami tulubagon sa Ginoo. Kamo na ang manubag sa Ginoo kung dili imo mutuo sa tinuod nga pagtulungan. Daghan kay pagtulungan sa tibok kalibutan. Kung ato ni karon nga uting kayon, ato ning kuy-kuyon ang pagtulunan,
Ambot, basig ko sa kabalay na ang mga pagtulunan, mga doktrina. Kaya, sainan ka, 45,000 ka mga simbahan. Huh? Can you imagine, doon ay 45,000 ka pundok. Ang simbahan Katoliko, usa ka pundok. Unya, doon ay 45,000. Unya, ato na sa kung Katoliko, lukog si kalibutan. Yan kanil po ni mga simbahan na, lukog po ni si kalibutan, Katoliko gyapon. Pero ang problema, kini mga simbahan na dili lagi kay Kristo. Kung nga kung gusto pangaluwas, kinahanglan mo pasakop sa kang Kristo. Kaya natin pa ni Kristo sa amatong ni San Pablo sa sulat niya sa Kumus 1:18, siya ang ulo sa simbahan ng mayang lawas. Efeso 5:23, si Kristo ang manuluwas sa iyang simbahan nga mao ang iyang lawas. Now, unsa man niya klase ka iglesia? Kinsa man ang iglesia? Unsa man ang klase ng iglesia? Ang kini iglesia ha, walay lain kundi ang Roman Catholic Church ginganlan diya sa kasaysayan sa starting diya sa 100 AD, no? Diya sa 100 AD ginganlan ang simbahan kay nagkatibulaan pa ng simbahan. Diya nagkatibulaan ang simbahan sa unang panahon. Doon na iglesia sa Philadelphia, iglesia sa Efeso, sa Corinto. Kato sila mga iglesia to, iglesia sa Babylonia. Nga, para mahiusa ang maong iglesia, inganlan ang maong iglesia, nga gitungod ni Kristo o Catholic. Sunod-sunod ang mga kasaysayan sa magugna o ngalan, o hangtod karon nitong pagkatapusan sa 1870, no, sa 1800, kung natawag ka 1900 kini namugna ang ngalan, inganlan gyud Moresil, no? Sarado na gyud one Holy Catholic and Apostolic. Ikumpleto sa simbahan Katoliko aron wala nay makailog ni ining simbahan nga gitukod ni Kristo, then maoy nagbugna ni ining Biblia. Ako ginisulti ang tibok nga tinod mga kaigsunan. Kay nga akong silingan, akong ayaan, akong anti, mga uyuan ako sa iba, no? Sa iba, nag-anam-anam, nagpamiya sa simbang Katoliko. No? Paguli na ako, ganina. Ako naibawaan, mingon ng akong inahandong ang imong ayaan. Sige, nagpaminaw sa mga Bible study sa mga pastor. Nasubok ko igsoon tungod kay katong mga tawhana sa una, kusog ko mo intel og busy. Aktibo mo intel og busy sa Katoliko. Pero karon dili na aktibo. Nahimo ng Victory Chapel, born again na. Nasubok ko tungod kay akong ayaan, akong mga ante. Ako uyuan nadala na sila. Tungod kay wala ko maka-rescue. Wala ko makasulti nila. Kay kung musulti punta di punta paminawon. Muna nga, para maminaw sila, karong umaabot pila ka adlaw dito sa iba, aduna na punta schedule dito, magsangya na punta dito. Aron kanang ako uyuan na kanang ako ayaan, mga antin ako, makadungog sila kung unsa ka tinuod ding simbahan Katoliko, aron sila maalimad maran. Masul silang utok nga ang Katoliko diya tinuod o bubiya na sila ni anang simbahan nga dili kang Kristo. Ha? Punto por punto nga kining simbahan na mao gini ang tinuod nga simbahan kay si Kristo mismo ang founder, sumala sa gitawag o The New Book of Knowledge, page 287, Roman Catholic Church, the history of the Roman Catholic Church began in the upper room in Jerusalem. And Jesus Christ was founded. So, Kristo, Jesus, founder sa simbang Katoliko. Taas na kayo kong oras. Taas na kayo kong oras sa pagsulti ninyo. Wapay nido, nga mga tanan. Akong giyawang tanan, no? Before ko rubiya, nining gitawag ko microphone. Iyatag sa kauban. Before ko hawa, no? Muhatag sa microphone, sa akong igsoon, giyawag na ko ang tanan nga mga tanan. Ha?